In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Muling lumipad si Bitcoin at umabot pa sa 76,000. Tapos biglang bumigay ulit at balik sa ilalim ng 74,000. Pero habang ang mga tao naguguluhan kung bull ba o bear, may isang rare signal na hindi basta-basta lumalabas. At historically, madalas lumalabas malapit sa major bottoms. Funding rates na sobrang tagal ng negative. At yan ang sisilipin natin ngayong araw. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinaka-obvious, yung breakout na pumalya. Nagsimula ang araw na parang may tunay na chance si Bitcoin na tuluyang makaalis sa range kasi na-hit niya yung 76,000, isang key resistance na mahigit 2 months nang pumipigil sa price. Pero pagkatapos nun, nag-reverse siya at bumagsak ulit below 74,000. Yes, positive siya sa day, around 1.3% gain at nagte-trade sa 74,000. Pero yung message ng chart malinaw, hindi pa rin siya nababasag yung brick wall. Pati Ethereum sumunod sa parehong kwento, umakyat above 2,400 pero nag-pullback din. Ang difference lang, mas malakas pa rin ang daily performance ni Ethereum. Meanwhile, sa traditional markets, walang ganong reversal. Nasdaq nag-close sa session high, up 2% at S&P 500 up 1.2%. Halos new record high na. Kaya ang contrast sobrang lakas. Stocks, fresh and confident. Bitcoin still struggling and around 40% below its all-time high na 126,000. Pero ito ngayon yung dahilan kung bakit may mga analyst na hindi basta-basta nagpapanik sa failed breakout. Kasi kahit hindi nag-hold yung 76,000, ripe daw ang conditions para sa squeeze higher ang setup, funding rate sa Binance, Bitcoin Perpetuals. Negative pa rin kahit umaakyat ang price at hindi lang saglit. Yung 30-day average funding rate, negative for 46 straight days. Last time na nakita ang ganitong katagal na negative streak, panahon ng post-FTX crash noong late 2022 at yung mid-2021 bear market nung nag-ban ang China ng Bitcoin mining. Historically, kapag sobrang crowded ang bearish positioning at biglang gumalaw pataas ang price, napipilitan yung shorts mag-unwind. Kaya nagkakaroon ng sharp upside move. Kaya ang sinasabi, comparable risk of regimes. Madalas attractive entry point for BTC. Para masimple, kapag negative ang funding, mas maraming naka-short o mas maraming ayaw mag-long with leverage. Pero kung umaakyat ang price, habang negative pa rin ang funding, ibig sabihin, yung market hindi convinced at may mga bagong shorts pa na pumapasok. At ayon sa analysis, rising din ang open interest na parang sinasabing dagdag shorts imbis na close shorts. At kapag ganyan ang combination, pwedeng maging gasolina yan sa short squeeze. Kasi kapag mali ang timing ng shorts, napipilitan silang bumili habang tumataas ang price. Ngayon, lipat tayo sa second big story, ETF. Dito natin makikita yung pinaka-weird na divergence. Habang si Bitcoin sumipa above 74,000 at halos 76,000, yung US spot Bitcoin ETF naman nag-record ng $291 million at outflow on Monday. Pinakamalaking daily outflow ito since March 27. At ang malaking chunk ng selling galing sa isang fund na nagli-lead ng about 229 million outflows. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito automatic na institutional exit. Pwedeng rotation lang sa loob ng ETF complex, pwedeng profit taking sa ilang funds, pwedeng short-term rebalancing o pwedeng risk management. Pero ang mahalaga, psychologically, weird siya tingnan. Price up, ETF flows down. Kaya sinasabi ng iba, cautious pa rin ang positioning at hindi pa fully positive ang sentiment. At may note pa na may analyst na naniniwala na pwedeng bumagsak si BTC sa 50,000 before any sustained upside. So sa flow side, hindi pa ito clean bull story. Pero hindi rin patas kung sasabihin nating lahat outflow. Kasi may funds na tuloy ang inflows. Halimbawa, may isang malaking fund na nag-record ng 35 million inflow that day at 4-day inflow streak na total around $482 million. Plus, yung Morgan Stanley Bitcoin ETF na bagong launch, kasama na rin sa 4-day inflow streak at since April 8 launch, naka $68 million inflow na raw. Ibig sabihin, may money pa rin na pumapasok pero uneven, may lumalabas sa ilan, may pumapasok sa iba. At overall, dahil sa outflow na ito, yung spot Bitcoin ETF balik underwater. Year to date, nasa $160 million outflow. So hindi pa rin bull market behavior ang flows kung titingnan natin sa bigger window.
Pati altcoin funds may konting signals. Spot Ethereum ETF nagkaroon ng 9.4 million inflow at 3 straight days of gains, around $160 million total. XRP funds may 1.5 million inflows while Solana 0. At may sentiment gauge din, yung Crypto Fear and Greed Index umakyat above 20 for the first time since March 19. Pero at 21, nasa extreme fear territory pa rin. So kahit may improvement, takot pa rin ang crowd. At sa ibang balita, ang company na Strategy, habang choppy si Bitcoin at mix ang ETF flows, si Strategy tuloy pa rin ang pagbili. Bumili sila ng 13,977 na Bitcoin for $1 billion between April 6 and 12. Average price around 71,902 per coin, below their overall average acquisition price na nasa 75,500. After nito, total holdings na nila ay nasa 780,897 BTC. Total cost around $59.02 billion. At ngayon, 19,103 BTC na lang ang kulang nila para umabot sa 800,000 BTC. Paano nila pinopondohan ito? Via STRC. Yung Perpetual Preferred Equity nila, nagbenta sila ng 10 million STRC shares generating around 1 billion notional value. At interesting, second largest weekly issuance on record daw yon. Almost 3 times the 4-week average. Ibig sabihin, aggressive ang fundraising nila para ipambili ng BTC. Pero take note din, kahit aggressive sila, may reported unrealized losses sila na $14.46 billion in Q1 2026. So kahit masakit ang drawdown, tuloy pa rin ang strategy nila. At hindi lang strategy ang naging support signal, may note din na spot Bitcoin ETF nakapag-inflows ng 786 million over prior week at noong early part ng week nagrally ang crypto markets after US-Iran ceasefire announcement. Bitcoin reclaim 70,000 at umakyat pa sa 73,000. Pero nung weekend talks, hindi raw naging maayos at may naval blockade announcement noong April 13, nag-pullback ulit toward 71,000. Ang expectation ng isang firm, erratic price movement could continue hanggang sa last minute ng ceasefire deadline. Ibig sabihin, macro headlines pa rin ang nagseset ng mood, kaya choppy. Kung sisilipin naman natin ang daily price action ni Bitcoin, mapapansin natin na nakakulong pa din nga ito sa range. Although mapapansin natin yung bounce from 64,000 to 76,000, still walang breakout pa itaas. Merong retest pero hindi pa nagsasucceed. Nananatili pa din ito sa downtrend channel. And the possible drop from this level is still likely. Katulad ng pattern dito. At para hindi maulit ito, kailangan makarecover ni BTC above this area. Mag-close above 80,000 at maglaro siya doon. Okay lang naman mag-retrace pero hindi dapat ma-invalidate yung swing low dito and should form a higher low. Kapag ganon, mas malakas ang tulak ng bulls. Overall trend is still bearish. Let's see kung makakatulak pa ito pataas. Depende yan sa magiging influensya ng macro environment sa mga post ni Trump na highly impactful sa price action ng market. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.